4 na milyong taon matapos ang mga digmaang nuclear, isinilang mula sa radioactive fallout ang unang mutation ng sangkatauhan, at di naglaon ay libo-libong bata ang lumitaw na may mga kakayahang sumisira sa mismong batas ng pisika. Dahil dito, ikinulong ng USSR ang lahat ng mga batang ito sa isang liblib na isla at sinanay silang maging pinakamalamig at pinakamalupit na super soldiers sa mundo, habang binrainwash sila na maniwalang lumalaban sila sa mga kaaway na hindi naman talaga umiiral. Isa sa mga mutation na iyon si Nanao Nakajima, isang itinuturing na pangit, walang kwenta, at tol-unang estudyante na palaging binubuli dahil itinatago niya ang tunay at napakalakas niyang kapangyarihan. Ngunit pakita ang kanyang lihim na talento hanggang sa bantaan siya ni Kyoya Onodera na puputulan ang kanyang braso. Pagkaupo pa lang ni Nanagi, at sinabi niyang kaya niyang basahin ang isip ng iba, sabay pagsaway sa mga lalaki na tigilan na ang ay nilapitan siya ni Nana at tinanong kung binubuli ba siya dahil sa itsura niya, bago sabihin gusto niyang maging kaibigan ito. Ngunit biglang dumating si Moguo at ibinangga ang mukha ni Nanao sa mesa, sinabihan si Nana na huwag sayangin ang oras niya sa isang mahina at walang talentong loser. Ito ang buhay na kinalakihan ni Nanao, dahil mula pagkabata ay iniiwasan na siya ng lahat dahil isa siyang mutation, at maging ang sarili niyang ama ay nagsabing sana'y hindi na lang siya nagsilang ng isang demonyo, kaya nangako si Nanao na hindi na niya muling gagamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ipinadala pa rin siya ng ama niya sa isla kung saan patuloy siyang kinukutya bilang isang taong walang kakayahan. Habang pauwi siya, palihim siyang sinundan ni Nana at sinabing may gusto siyang ipakita sa kanya sa tabi ng bangin. Kaya nagsinungaling ito at sinabing para manatiling ligtas siya dahil may mga tsismis tungkol sa pagpasok ng mga kaaway ng sangkatauhan sa isla. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang may malakas na bugso ng hangin na tumama kay Nana, tinulak siya palabas ng bangin at naputol ang lubid sa ilalim niya, kasabay nito ay iniimbestigahan ni Kyoya ang dalawa at pakiramdam niya ay may mali. Matapos siyang mailigtas, nagpasalamat si Nana kay Nano sa pagsagip sa kanyang buhay nang hindi niya alam na bahagi lamang pala iyon ng plano nito. Pagbalik sa dormitoryo, hinikayat siya ni Nana na tumakbong class representative dahil pakiramdam niya ay kakaiba siya kumpara sa iba, ngunit pinakiusapan siya ni Nanao na tigilan iyon dahil naaalala niya ang kanyang ama. Nagtaka si Nana kung bakit galit siya sa ama niya, gayong ayon sa nababasa niyang isip ay hinahangaan naman niya ito, at nang marinig iyon ay nandidiri si Nanao sa ideyang alam ni Nana ang lahat tungkol sa kanya kahit hindi siya nagsasalita. Kaya pinakiusapan niya itong layuan siya. Nang gabing iyon, inisip niya kung bakit biglang nagbago ang kanyang buhay dahil ni minsan ay hindi pa siya nakakahawak o nakakausap ng babae noon hanggang sa may kumatok sa kanyang pinto at nagtaka siya kung bakit nasa boys' dorm si Nana, ngunit ibinalik lang nito ang relo na naiwan niya sa cafeteria at napagtanto niyang buong gabi niya itong hinanap para lang mapasaya siya. Maghaharap ang Ice Prince na si Seiya Kori at si Moguo Ijama. Sa pagsisimula pa lang ng laban, agad na naharang ni Seiya Kori ang unang atake at tumalon upang magpaulan ng mga ice spear na tumama at kumiskas sa patungo sa kanila. Bago pa tuluyang masunog si Nana, naalala ni Nanao Nakajima ang buong buhay niyang puno ng takot. At nagpasya siyang hindi na mahalaga ang iniisip ng demonyong ama niya, kaya tuluyan niyang ginaisang ang tunay niyang kapangyarihan. Nang hamupa ang apoy, humingi siya ng paumanhin kay Nana dahil hindi siya nakapagpasalamat noong nakaraang gabi at inamin na kaya niyang inyutralize ang talento ng ibang mga mutation. Sa nakita niyang kapangyarihan, inisip ni Nana na siya ang pinakamalakas na lalaki sa mundo at nagpa siya ang lahat na gawing leader si Nanao. Habang lumulubog ang araw, nagpasalamat siya kay Nana dahil nailabas niya ang kanyang kapangyarihan dahil matagal na siyang takot na baka makapatay ito ng iba, ngunit napagtanto niyang maaari rin pala niyang gamitin iyon para iligtas ang mga tao. Bigla namang nagtanong si Nana kung pwedeng pigilan ng kakayahan niyang mag-neutralize ng talento ang mind reading niya at kung ang paghipo sa kanyang katawan ang susi. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Nanao at napaiyak, sinasabing iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya na tumahimik ang mga boses sa kanyang ulo. Habang iniisip ni Nanao na mahirap din pala ang pinagdaanan ni Nana, napaisip siya kung nababasa ba nito ang iniisip niya ngayon, kaya ngumiti si Nana at sinabing oo. Matagal na niyang alam na binubuli si Nanao dahil nagpapanggap lang itong nagbabasa ng libro nang hindi man lang nagbubuklat ng pahina, at tinawag niya itong mabait dahil sa gasgas ng pusa sa leeg nito. Pati ang relo sa kamay niya ang ginamit niyang basehan sa relasyon nito sa ama dahil halatang regalo iyon ng isang taong may malasakit, ngunit dahil nakalimutan niya ito ay alam niyang may galit siya sa nagbigay, at kinumpirma niya ang poot nito sa ama sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanya noong nakaraang gabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nanao na isa pala siya sa mga kaaway, ngunit sinabi ni Nana na si Nanao ang tunay na kaaway ng sangkatauhan at hiniling sa kanyang burahin ang sarili niya sa mundong ito. Dahil nabasa niyang pumatay na raw siya ng mahigit 1 milyong tao.
Kinabukasan, ginamit ni Nana ang teleponong ibinigay ng ahensya na naglalaman ng talaan ng bilang ng mga pinatay ng bawat mutated na bata at malinaw na utos na patayin silang lahat. Habang nagsasanay ang klase, nagtaka si Moguo kung bakit biglang nawala si Nanaw matapos maging leader at nagkunwari si Nana na wala siyang alam sa nangyari. Biglang muntik namang mahulog sa lawa si Yuka Sasaki at sumigaw na hindi siya marunong lumangoy, kaya bumaba si Seiya at nagyelo ang buong lawa. Sa sandaling iyon, nasuklam si Nana sa katotohanan ang mga batang tulad nila ay may kapangyarihang wasakin ang mundo, at tuluyan siyang nagpasyang patayin silang lahat. Habang kumakain sila ng tanghalian, muling nambuli si Moguo Ijaman ng isa na namang biktima, ngunit bago pa niya masuntok ang mukha nito ay biglang nagbaluktot ang oras at sa isang iglap ay nasa sahig na siya, habang pinaalalahanan siya ni Yohei Shibusawa na wala siyang maski naiinisan kundi ang mga taong maingay habang kumakain. Nang makita ang kakaibang nangyari, sinabi ni Seiya Kori na ang kakayahan ni Yohei ay ang pag-freeze ng oras, ngunit napansin ni Nana Hiragi na may mali sa korbata ng biktima. Kaya habang kumakain si Yohei, umupo sa tabi niya si Nana at sinadyang mabilaukan sa karne, ngunit pinagsabihan siya ni Yohei na ayaw niya ng maingay, at sinagot naman siya ni Nana na mas maingay pa nga raw siyang lumulunok kaysa sa kanya. Tumingin siya sa mesa at nagkunwaring gusto niyang isubo ang atsara ni Yohei, dahilan para matabig ang baso ng tubig nito, ngunit muling nag-warp ang oras at bumalik ang baso sa dating pwesto. Habang hinihingal si Yohei, inamin niyang iyon ang kanyang kakayahan, ang pag-freeze ng oras. Ngunit alam ni Nana na nagsisinungaling siya kaya tinanong niya kung ano talaga ang tunay niyang kapangyarihan. Dahil alam niyang nababasa pa rin ni Nana ang isip niya, inamin ni Yohei na kaya niyang baguhin ang nakaraan, ngunit sinabi ni Nana na matagal na niya itong alam dahil hindi naman niya lilinisin ang bawat patak ng tubig kung simpleng pag-freeze lang ng oras ang kaya niya, at alam din niyang hindi niya aayusin ang korbata ng kaklase niya matapos itong ablutin. Napagtanto ni Nana na si Yohei ang pinakamahirap na mutation na haharapin niya, at sa sandaling iyon ay dumating si Kyoya Onodera at hiniling kay Yohei na bumalik sa nakaraan upang alamin kung ano ang nangyari kay Nanaw Nakajima. Ito ang pinakakinatatakutan ni Nana, ngunit nagkunwari siyang nagtataka kung bakit tinawag itong pagkawala dahil ang akala niya ay may sakit lang si Nanaw. Ngunit sinabi ni Kyoya na imposibleng may sakit siya dahil magkatabi ang kanilang kwarto at hindi man lang ito sumagot nang kumatok siya, at naalala rin niyang nakita niyang umalis si Nanaw sa paaralan kasama si Nana bago ito tuluyang nawala, kaya tinanong niya kung saan sila nagpunta at ano ang ginawa nila. Habang pilit na nag-iisip si Nana ng lusot, alam niyang unti-unti nang mabubuo ang katotohanan, lalo na kung may investigative talent si Kyoya, kaya sinubukan niyang ilihis ang usapan sa pagtatanong kung bakit hinihila ni Kyoya ang buhok niya, at sinabi naman nito na may hilig siyang hawakan ng mga loose ends. Naisip ni Nana kung tinawag ba siyang malandi, ngunit agad niyang itinaboy ang hinala sa sarili niya at nagmungkahi na baka ang mga kaaway ng sangkatauhan ang pumatay kay Nanaw. Saglit niyang sinulyapan si Kyoya at inisip na imposibleng isa ito sa mga kaaway. Dahil nababasa niya ang isip ng mga tao, at nagtaka rin siya kung bakit tila may pakialam ito kay Nanaw kahit palagi itong lumalayo sa lahat bago ngumiti si Kyoya at umalis. Sinabi ni Yohei na kakaiba kung paanong alam ni Kyoya kung nasaan sila at iminungkahi niyang imbestigahan kung siya ba ang pumatay kay Nanaw, at kahit nagkunwari si Nana na masaya ay alam niyang malapit ng mabunyag ang katotohanan. Sa harap ng boys' dormitory, bumalik si Yohei sa nakaraan at ilang segundo lang ang lumipas ay bumalik na siya, sinasabing hindi niya nakita si Nanaw na bumalik sa dorm, at bago siya bumagsak sa lupa ay ipinaliwanag niyang ang kapalit ng kanyang kapangyarihan ay ang matinding panghihina ng katawan. Napaisip si Nana kung paano niya papatayin si Yohei kung kaya naman itong bumalik sa nakaraan at siya ang patayin, kaya tinanong niya kung hanggang kailan siya pwedeng bumalik sa oras, at nang sabihin itong 24 na oras lang ang limitasyon niya ay lalo siyang naghinala, dahil kung ganoon ay maaari sana nitong sundan si Nanaw hanggang sa malaman ang totoong nangyari sa kanya. Habang paulit-ulit na bumabalik sa nakaraan si Yohei, alam ni Nana na unti-unti na siyang napapalapit sa katotohanan. Ngunit napansin ni Yohei na problema ang kakayahan niyang magbasa ng isip dahil palagi niya itong napapansin tuwing nagta-time travel siya. Nang marinig iyon, agad na pagtanto ni Nana na ang mismong pagkakahalata sa kanya ang dahilan kung bakit siya bumabalik sa kasalukuyan, at kahit kinumpirma ni Yohei na tama siya, wala pa rin siyang ideya kung paano niya ito mapapatay bago nito tuluyang matuklasan ang lahat. Kaya sinubukan niyang pigilan siya sa pagsasabing maghintay muna hanggang kinabukasan. Ngunit nagtaka si Yohei kung bakit niya hinaharangan ng pag-alam sa nangyari sa kaibigan niya. Napako si Nana sa kinatatayuan niya nang tanungin siya ni Yohei kung siya ba talaga ang pumatay kay Nanaw Nakajima, ngunit nang makarating sila sa bangin at bumalik si Yohei sa nakaraan, napagtanto ni Nana na ang tanging magagawa niya ay magtiwala sa sarili niyang plano.
Pagbalik ni Yohei, inakala nitong tunay silang malapit na magkaibigan batay sa paraan ng paghawak nila ng kamay, kaya ngumiti si Nana, ngunit napansin niyang napalitan na ang sarili niyang mga alaala. Bago pa niya tuluyang itulak si Nanaw palabas ng bangin, naging sobrang alerto siya sa paligid at napansin si Yohei sa sandaling iyon, kaya naghintay muna siya hanggang makasigurong wala na ito bago niya itinulak si Nanaw. Sa paniniwalang inosente si Nana, humingi ng paumanhin si Yohei sa pagdududa sa kanya at nagpa siyang tapusin na ang investigasyon sa araw na iyon. Kinagabihan, naroon si Nana sa bodega na naghahanap ng pala bago siya kumatok sa pinto ni Yohei sa kalagitnaan ng gabi. Habang tumatakbo sila sa loob ng kagubatan, tinanong siya ni Yohei kung bakit niya itinago ang katotohanan, ngunit sinabi ni Nana na hindi pa niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, kaya itinuro niya ang lugar kung saan inatake si Nanaw. Ikinwento niya na matapos silang maghawak ng kamay ay hinabol daw sila ng isang halimaw hanggang sa bahaging iyon ng gubat kung saan kinain si Nano at walang iniwang bakas. Sinabi niyang sobra siyang natakot para may magawa, ngunit inisip niyang baka mailigtas pa ni Yohei si Nanaw dahil doon ito kinain, kaya nagpa siya si Yohei na subukang baguhin ang nakaraan, ngunit sa sandaling bumalik siya sa oras ay hindi na siya muling bumalik. Nang makasigurong ligtas na siya, sinimulan ni Nana na hukayin ang lupa at doon ay lumitaw ang nagyelong lawa sa ilalim. Kagabi ay hindi pa nagyayelo ang lawa, kaya alam niyang dahil hindi marunong lumangoy si Yohei at lubos na pinahihina ng time travel ang katawan nito. Siguradong malulunod ito agad. Bukod pa roon, walang makakapansin sa katawan nito kinabukasan dahil nagyayelo naman si Seiya Kori ng lawa. Ang maingat na planong ito ang nagbigay kay Nana ng paraan para manatiling hindi napapansin sa investigasyon ni Kyoya Onodera. Sa gabing iyon din, bumalik si Kyoya sa bangin kung saan namatay si Nano at nagpa siyang tumalon pababa sa karagatan. Kinaumagahan, habang nagtataka sina Moguo Ijima at Seiya kung paano biglang nawala si Yohei, napagtanto ni Nana na magsisimula na silang maghinalang may serial killer sa kanila. Biglang sinubukan ni Seiya na eye-corner si Nana gamit ang paborito niyang banat, tinanong kung lubad ba siya dahil gusto raw niya itong makasama, ngunit sinabihan siya ni Nana na baka hindi matuwa ang girlfriend niya. At nang magtaka si Seiya kung paano niya nalaman na may relasyon sila ay pinaalala niya na kaya niyang basahin ang isip ng mga tao. Sa sandaling iyon ay dumating si Kyoya at sinabing halata naman dahil pareho silang basang-basa sa isang side lang na para bang iisang payong ang ginamit nila. Nang mapansing sinisira ni Kyoya ang mga plano niya at makita pa ang mga damong dagat sa ulo nito, nagpa siya si Nana na yayain na lang itong magtanghalian, ngunit hindi pa rin siya tumigil at patuloy niya itong sinundan sa buong maghapon. Pagbalik ni Nana sa dormitory, nagpa siya siyang bisitahin ng barong-barong ni Kyoya Onodera at doon niya nadiskubre na may inaalagaan pala itong pas ang gala. Dahil dito, naisip ni Nana na baka mas matalino si Kyoya kaysa sa itsura niya, kaya nagdesisyon siyang makipagkita ulit at muling subukang mas kilalanin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Kyoya ang nagtanong kung maaari silang maging magkaibigan, dahilan para magduda si Nana kung pinaghihinalaan na ba siya nito. Nang imbitahan siya ni Kyoya sa loob ng kwarto, napagtanto ni Nana na tipikal itong dugyot at halos hindi nililinis. Habang naglalaro sila ng video game, sinabi ni Kyoya na gusto niyang magkaroon ng bagong mga kaibigan at humingi siya ng payo kung paano mas mapapalapit sa mga tao, lalo na't nagawa ni Nana na makipagkaibigan kina EAY at Yohi sa loob lamang ng ilang araw sa isla. Sinabi ni Nana na baka makatulong kung titigil siya sa pagiging mukhang nakakatakot, ngunit sa loob-loob niya, palaisipan pa rin kung ano talaga ang talento ni Kyoya. Nang tanungin niya kung iniimbestigahan ba nito ang pagkawala ni EAY, inamin ni Kyoya na may nawawala rin siyang kapatid na babae matapos ipadala sa isla at umaasa siyang sa pagdiskubre sa pumatay kay EAY ay mas mapapalapit siya sa katotohanan tungkol sa kapatid niya. Nang gabing iyon, bago umalis si Nana, ipinakita ni Kyoya ang relo ni EAY at tinanong kung nakita na ba niya iyon dati. Bago pa makaisip ng palusot si Nana, iminungkahi ni Kyoya na pumunta sila sa bangin. Pagdating doon, tinanong niya kung kasama ba ni Nana si EAY noong gabing nawala ito. Napagtanto na ni Kyoya na kay EAY ang relo dahil nahanap niya ito sa paanan ng bangin at inisip na baka itinapon iyon ni EAY gamit ang huling lakas niya para may makakita. Dahil sa takot na mabunyag ang katotohanan, nagkunwari si Nana at sinabing baka nadulas at nahulog lang si EAY, ngunit hindi naniwala si Kyoya at sinabing posible ring may nagtulak sa kanya. Sinubukan pang ideila ni Nana na baka pinatay siya ng mga kaaway ng sangkatauhan, pero para kay Kyoya ay walang saysay iyon dahil kung halimaw ang gumawa, bakit pa ito itutulak sa bangin kung maaari naman itong kainin agad. Sa puntong iyon, napagtanto ni Nana na mas matalino si Kyoya kaysa sa dalawang estudyanteng napatay na niya. Sinabi ni Kyoya na ire-report niya ang pagkamatay ni EAY sa mga opisyal ng paaralan, kaya sinubukan ni Nana na pigilan siya sa pagsasabing magdudulot lamang ito ng panik sa mga estudyante.
Ngunit nang makita niyang buo na ang desisyon ni Kyoya, tinanong niya kung ano ang talento nito, iniisip na kapag nalaman niya iyon ay maaari na niya itong patayin. Hindi nagpaikot si Kyoya at sinabi niyang kung psychic talaga si Nana, basahin na lamang niya ang laman ng isip niya. Nang gabing iyon, sa kwarto ni Nana, habang gumagawa siya ng ulat para sa komite, naalala niya ang dati niyang hiling bago siya ipadala sa isla, kung saan hiniling niyang ibigay sa kanya ang kumpletong listahan ng mga kakayahan ng bawat estudyante upang makagawa siya ng mas maayos na plano sa pag-alimina sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ng komite na ang mga talento ay nag-i-evolve kapag nagbibinata o nagdadalaga ang mga may kakayahan at maaaring magising ang mga bagong kapangyarihan na wala sa orihinal na datos. Dahil dito, napagtanto ni Nana na may hangganan ng bawat talento at kailangan niyang tuklasin kung ano ang limitasyon ng kakayahan ni Kyoya. Kinabukasan, matapos ipaliwanag ni Kyoya sa guro na posibleng patay na si EAY, inilabas niya ang basag na relo at isiniwalat ang ebidensya. Dahil tulala ang guro sa balita, napagtanto ni Nana na lubos na walang silbi ang mga guro ng paaralan at wala silang kaalam-alam sa tunay na layunin ng komite. Habang palis na sila, sinabi ni Nana na nawawala ang pusa ni EAY at tiyak na gutom na ito. Na ang totoo ay balak niyang pinin si Kyoya na bumalik sa barong-barong. Ngunit habang nagmamadali siyang umalis, napaisip si Kyoya kung bakit hindi man lang siya nagkunwaring nag-aalala sa pagkawala ni EAY. Pagsapit ng dapit hapon, nagpa siya si Kyoya na bumalik sa barong-barong at nagsimulang magtanong sa sarili kung talagang umiiral ba ang mga kaaway ng sangkatauhan, samantalang inisip ni Nana na walang nakakaalam ng lihim ng islang ito. Naniniwala ang mga may talento na dinala sila sa isla upang labanan ang mga kaaway ng sangkatauhan. Kaya hindi man lang sasagi sa isip nila na may isang walang talento sa gitna nila na siyang pumapatay sa kanila, dahilan upang maisip ni Nana na may napakalaking bentahe siya. Ngunit para kay Kyoya, malinaw na isang tao ang may kagagawa ng mga pagkawala at kung ang layunin nito ay patayin silang lahat, kumbinsido siyang siya ang may tunay na bentahe. Pagdating niya sa loob ng barong-barong, napansin niyang wala roon ang pusa, ngunit nagpa siya pa rin siyang painitan ang gatas nito. Kasabay nito, ikinatuwa ni Nana na gumagana ng perpekto ang kanyang plano matapos niyang matuklasan na walang pang-amoy si Kyoya, kaya hindi nito napapansin ang masangsang na amoy ng kanyang kwarto at kinakailangan pang lagyan ng petsa ang mga gulay sa halip na amuyin ang mga ito. Kaya nang sindihan ni Kyoya ang kalan, sumabog ito dahil sa tugas ng gas. Habang hinihintay ni Nana na lumitaw ang talento ni Kyoya, nakita niyang sunog ang buong katawan nito at inakala niyang patay na siya. Nagkunwari siyang humihingi ng saklolo at tumakbong palayo, ngunit hinawakan ni Kyoya ang kanyang bukong-bukong at napabagsak siya. Nagtaka si Kyoya kung bakit siya ang unang dumating sa lugar at kung paano niya nalaman na sisiga ang pangalan niya kahit sunog na ang kanyang katawan at halos hindi na makilala. Doon napansin ni Nana na mabilis nang naghihilom ang sugat nito. Humingi ng paumanhin si Kyoya sa pagdududa sa kanya dahil naniwala siyang hindi siya pagtataksila ng isang kaibigan, ngunit nagtaka siya kung bakit tila nakakita ng multo si Nana, lalo na't may kakayahan itong bumasa ng isip ngunit tila nagulat pa ring malaman na siya ay immortal. Dahil dito, nagpa siya si Kyoya na ibunyag ang isa pang lihim, bilang magkaibigan, sinabi niyang ipinanganak siyang walang kakayahang makaamoy. Ngunit hindi iyon ang kahinaan ng kanyang talento. Gayunpaman, dahil may kapalit ang lahat ng talento, sinabi niyang ilalantad niya ang kanyang kahinaan sa unahan ng kanyang isipan, kaya kung tunay ngang nakakabasa ng isip si Nana, malalaman niya kung ano iyon. Nagkunwari si Nana na nabasa niya ang isip nito at sinabing iingatan niya ang lihim niya, ngunit habang papalayo si Kyoya, napagtanto niyang kailangan niyang matuklasan ang kahinaan nito sa anumang paraan. Kinabukasan sa paaralan, inakusahan ni Moguo si Kyoya na sinadya nitong pasabugin ang barong-barong, ngunit sinabi ni Kyoya na isang mamamatay tao ang nagtangkang pumatay sa kanya, ang parehong pumatay kina Iiway at Yohi. Para kay Seiya, may punto ang sinabi ni Kyoya, ngunit iminungkahi niyang kailangan ng pumili ng bagong leader dahil wala na si Iiway. Nang makita ang pagkakataon, naisip ni Nana na kung siya ang magiging leader, madali niyang maililihis ang atensyon ni Kyoya palayo sa kanya. Bigla na lang may dalawang taunang estudyante ang nagsabing may nahanap silang love letter sa locker ni Michiro, ngunit habang binabasa ito ng isa sa kanila, naisip ni Nana na sila na ang pinakawalang kwentang mga tao na nakita niya dahil itinago pa nila ang salitang idiot sa sulat. Sa sandaling iyon, napansin ni Michiro ang sugat ni Nana at agad nitong dinilaan ang sugat gamit ang dila niya. Doon napagtanto ni Nana na gumaling na ang sugat niya, ngunit sinabihan siya ng ibang mga babae na huwag masyadong gamitin ang kakayahan ni Michiro dahil unti-unti nitong inuubos ang kanyang habang buhay. Gayunpaman, nang tingnan ni Nana ang datos ni Michiro, laking gulat niya nang makita na mahigit 150,000 sibilyan na ang napatay nito, kaya naisip niyang kailangan din niya itong patayin tulad ng iba. Paglabas niya, napansin niyang sinusundan siya ni Kyoya, ngunit umalis din ito. Kalaunan.
Habang hinihintay ni Michiro ang lihim na humahanga sa kanya, biglang lumitaw si Nana at sinabi na walang ganoong tao at ang love letter ay gawa-gawa lamang ng dalawang babaeng iyon para kutsain siya. Dahil nabuking na ang plano, agad na tumakas ang mga ito. Nang gabing iyon, masaya si Nana dahil lubos na niyang natuklasan ang kakayahan ni Michiro at napagtanto niyang dila lamang nito ang kayang magpagaling ng sugat, kaya inisip niyang madali niya itong masaksak sa likod dahil hindi nito maaabot ang sugat doon. Ngunit nang palis na siya patungo sa kanyang kwarto, nakita niyang naghihintay si Kyoya sa labas at nang tanungin niya kung bakit siya sinusundan, sinabi ni Kyoya na sinusubukan lang niyang protektahan siya mula sa mamamatay tao. Alam ni Nana na sinusubukan lang siyang pigilan ni Kyoya para makita kung titigil ang mga pagpatay. Kaya bumalik siya agad sa loob ng kanyang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni Kyoya na nilakasan ni Nana ang tugtog at nang silipin niya ang bintana, nakita niyang tumatakbo ito papunta sa kabilang dormitoryo. Hindi nagtagal, pumasok si Nana sa kwarto ni Michiro at sumigaw na may kaaway ng sangkatauhan sa bintana. Kasabay nito, narinig ni Kyoya ang sigaw ni Michiro at agad na tumakbo patungo sa kwarto nito, iniisip na may panibagong biktima na naman si Nana. Ngunit pagpasok niya, nadatnan niya si Nana na sugatan habang sinusubukan ni Michiro na dilaan ang sugat nito. Nang tanungin ni Kyoya kung paano siya nasugatan, sinabi ni Nana na nabasa niya ang isip ng mamamatay tao at sinubukan niyang iligtas si Michiro. Hindi naniwala si Kyoya at nagtaka kung bakit walang ibang nakakita sa killer at kung bakit hindi siya humingi ng tulong kahit alam niyang immortal siya. Gayunpaman, ipinagmalaki ni Nana sa sarili niya na matagumpay ang plano niya at nagawa niyang magmukhang isa ring biktima ng mamamatay tao. Dahil dito, inisip niyang imposibleng siya ang paghinalaan, ngunit para kay Kyoya, hindi tugma ang mga kwento niya. Kinabukasan, hiningi ni Kyoya ang buong paliwanag sa nangyari, ngunit inulit lamang ni Nana ang parehong kasinungalingan. Habang lalo siyang nagdududa, napagtanto ni Kyoya na tumalon si Nana mula sa bintana at sinadya niyang saktan ang sarili sa kwarto ni Michiro dahil alam niyang kaya nitong magpagaling ng sugat. Sa sandaling iyon, dumating ang ibang mga estudyante at muling nagtalo sina Moguo at Seiya kung sino ang dapat maging leader ng klase. Dahil desperado si Nana na makuha ang loob ng lahat, bigla siyang umiyak at sinabing kasalanan niya ang pagkamatay ni EAY dahil hindi niya agad ginamit ang kanyang psychic ability upang matunton ang kinaroroonan ng kalaban. Habang naaawa ang lahat sa kanya, iminungkahi ni Michiro na gawin na lang si Nana bilang bagong leader dahil nailigtas daw siya nito mula sa kamatayan. Dahil dito, pumayag ang karamihan, iniisip na sa kakayahan ni Nana ay maaga nilang matutunton ang mga kaaway ng sangkatauhan bago pa umatake. Ngunit napansin ni Kyoya ang tahi sa likod ni Nana at agad itong kinasuspecha. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Nana kay Michiro na gumawa ng talaan ng mga talento ng lahat dahilan daw para sa emerhensya at dahil naniwala si Michiro, agad nitong sinimulan ang gawain. Maya-maya, lumapit si Kyoya at humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya, ngunit bago siya tuluyang umalis. Napaisip siya kung bakit isang halimaw ang gagamit ng matalim na karayom para saktan siya, gayong pinaniniwala ang may mga kuko ang mga ito. Binati pa rin siya ni Kyoya at doon napagtanto ni Nana na nagkukunwari lamang itong naniniwala. Kaya ng gabing iyon, naghanda si Nana ng mga lasong karayom, balak na patayin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit pagdating niya sa dormitoryo, isang bagong estudyante ang lumapit at humiling na makausap siya. Ang pangalan niya ay Tsunekichi Hatedera. At sinabi niyang ang talento niya ay makita ang hinaharap. Ipinakita niya ang isang litrato at tinanong kung bakit balak siyang patayin ni Nana, ipinaliwanag na kuha iyon mula sa hinaharap. Dahil hindi agad nakasagot si Nana, iminungkahi niyang maghapunan na lang sila. Hindi nagtagal, sinipa-sipa ni Tsunekichi ang pinto ng cafeteria hanggang sa papasukin sila. Matapos umorder, sinabi niya na palaging nagkakatotoo ang kanyang mga psychic photograph at habang ipinapakita ang isa pang litrato, sinabi niyang matatapunan si Nana ng spaghetti. Dumating ang tagapagsilbi dala ang order ni Nana, ngunit tinanggihan niya ito sa pag-asang mababago ang hinaharap. Gayunpaman, nadulas ang tagapagsilbi at bumagsak pa rin ang spaghetti kay Nana. Ipinagmalaki ni Tsunekichi ang kanyang kakayahan at sinabing imposibleng baguhin ang hinaharap saka muling tinanong kung bakit niya ito gustong patayin. Nang tumanggi si Nana na sumagot, ipinakita niya ang isa pang litrato ng pagkahulog ni EAY mula sa bangin at sinabing lumitaw ang kakayahang iyon noong araw na lumipat si Nana sa paaralan, sabay tanong kung bakit niya ito pinatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nana na wala naman siyang balak isiwalat ang katotohanan sa iba at gusto lamang siyang kontrolin. Kaya sinabi ni Nana na handa siyang sundin ang mga gusto niya at kapalit nito ay hiningi ni Tsunekichi na maging kasintahan niya dahil mag-isa lang daw siya buong buhay niya. Sa loob ng dormitoryo nito, inutusan niya si Nana na imasahe ang buong katawan niya.
Habang ginagawa iyon, sinubukan ni Nana na alamin ang hangganan ng kanyang kakayahan at tinanong kung may pagkakataon bang nagbago ang resulta ng kanyang mga pangitain, ngunit sinabi ni Tsunekichi na imposible iyon. Dahil buhay pa siya sa litrato at inaakalang mangyayari iyon 10:00 ng gabi kinabukasan, sinabi niyang anumang tangkang pumatay sa kanya ay tiyak na mabibigo. Dahil sa katiyakan ng kanyang pangitain. Kampante si Tsunekichi na mananatili siyang buhay hanggang sa oras na iyon, samantalang nag-isip si Nana kung maaari na ba niya itong patayin sa mismong sandaling iyon, ngunit nag-alinlangan siya sa posibilidad na ang hinaharap na nakita nito ay hindi na mababago. Ngunit nang subukan na niyang umalis, inutusan siya ni Tsunekichi Hatedera na bumalik, sinabing siya na ang girlfriend nito at kailangan na nilang magsimulang mag-develop ng relasyon tulad ng ibang magkasintahan. Ngunit nang makatulog si Tsunekichi, napansin ni Nana ang kamera nito at nagpasya siyang magpuyat habang may himbing itong natutulog. Kalaunan, napansin niyang may mga bagong litrato na lumalabas mula sa kamera, at nang suriin niya ang mga ito, natuklasan niyang ang mga larawan ay mga eksena mula sa panaginip ni Tsunekichi. Doon niya napagtanto na wala itong ganap na kontrol sa kung anong bahagi ng hinaharap ang nakikita nito. Dahil dito, naisip ni Nana na may bentahe siya dahil hindi kayang hulaan ni Tsunekichi ang lahat ng mangyayari. Gayunpaman, may isang litrato na hindi niya maaaring ipakita kaninuman, kaya pinalitan niya ito ng pekeng larawan at napagtanto niyang kailangan niyang sirain ang iba pa bago pa may makakita. Kinaumagahan, nang magising si Tsunekichi, sinabi nitong palagi siyang nakakakuha ng 5 premonition bawat gabi ngunit 4 lamang ang nakita niyang litrato sa tabi ng kanyang unan. Inakala niyang itinago ni Nana ang huli at hinalughog ang kanyang mga gamit hanggang sa makita niya ito, at nang makita niyang larawan iyon ng pagbitay kay Nana, natuwa siya sa pag-aakalang siya mismo ang papatay dito. Kaya inutusan niya si Nana na magkita sila sa barong-barong sa gabi upang maisakatuparan ang larawang iyon. Pagkaalis niya, inatras ni Nana ang relo nito upang mawala ang pakiramdam nito sa oras. Nang gabing iyon, nauna si Nana sa barong-barong ngunit nahulog ang kanyang mga karayom sa ilalim ng mesa. Pagdating ni Tsunekichi, naging kampante ito na mapapatay niya si Nana, at nang subukan siyang sakalin ni Nana, nakawala siya at sinuntok siya pabagsak sa sahig. Ibinunyag niya na inayos na niya muli ang kanyang relo at imposibleng mapatay siya ni Nana dahil ayon sa kanyang pinakahuling premonition, siya ang papatay kay Nana eksaktong 10:00 ng gabi. Habang nakahandusay si Nana, inakala ni Tsunekichi na tapos na ang lahat, ngunit nang subukan niyang hawakan si Nana, nahuli nito ang kanyang kamay at naparalisa siya. Sa sandaling iyon, nagawa ni Nana na tusukin siya ng lasong karayom at sinabi niyang totoong ang hinuhulaan ng kanyang mga litrato ang hinaharap. Nang magtaka si Tsunekichi kung saan siya nagkamali, ipinaliwanag ni Nana na peke ang huling litrato at sinadya niyang pinin siya roon dahil alam niyang magiging kampante ito at ibababa ang kanyang depensa. Ngunit sa sandaling iyon, dumating sina Kyoya at Michiro at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumigaw si Nana kay Michiro na iligtas si Tsunekichi at sinabing na aksidente lamang ito, ngunit hindi naniwala si Kyoya at inilabas ang litrato na natagpuan nila sa kwarto ni Tsunekichi, saka tinanong kung bakit nanatili si Nana roon. Iginiit ni Nana na kinukuhanan siya nito ng litrato sa banyo at pinilit siyang maging kasintahan nito, dahilan upang maisip ni Kyoya na baka sinubukan niya itong patayin upang makalaya. Gayunpaman, sinabi ni Nana na hindi iyon posible dahil walang panlabas na sugat ang katawan ni Tsunekichi at idinagdag niyang inakala niyang nakita niya ang mga kaaway ng sangkatauhan. Nang tanungin ni Kyoya kung paano nakakapatay ang mga kaaway ng sangkatauhan ng walang pisikal na sugat, naalala ni Michiro na may kakayahan silang gumamit ng sumpa upang pumatay. Kahit ganoon, inisip ni Kyoya na tila sobra ang mga kakayahan ng mga kaaway ng sangkatauhan, habang palihim nang ngumiti si Nana, dahil ang mga kapangyarihang iyon ay eksaktong kapareho ng mga kakayahan ng mga taong nasa paligid nila, tulad ng paglalakbay sa oras, immortalidad, at pagtanaw sa hinaharap. Habang papalayo si Nana, naramdaman ni Kyoya na may mali pa rin at lalo siyang naghinala sa kanya. Ngunit ang tanging layunin ni Nana ay makuha ang natitirang mga litrato sa kwarto ni Tsunekichi Hatedera. Hindi nagtagal, sinimulan niyang halugugin ang silid at ikinatuwa niyang wala pang nakakakita sa alinman sa mga litrato, ngunit nang biglang lumitaw si Kyoya sa likuran niya, mabilis niyang naitago ang mga iyon sa likod niya. Nang tanungin siya ni Kyoya kung bakit bumalik pa siya sa kwartong iyon. Sinabi niyang kinukuha lang niya ang mga gamit niya, ngunit napaisip si Kyoya kung bakit buhay pa siya gayong ayon sa psychic photograph ay dapat patay na siya. Bukod pa roon, napansin niyang mukhang peke ang litrato dahil dobleng nakapulupot ang lubid, samantalang sa totoong kaso ng pagpatay, isang beses lang ito na ibabalot dahil pumapalag ang biktima habang sinusubukang higpitan ng salarin ang lubid, kaya halos imposibleng maging doble ang ikot nito. Habang ibinibigay niya pabalik ang litrato, napaisip siya kung bakit kinuha na ni Nana ang sarili niya hanggang sa mapagtanto niyang ginawa niya iyon para pababain ang depensa ni Had Ida sa paniniwalang kakampi sa kanya ang kapalaran.
Pagkaalis ni Nana, naisip ni Kyoya na may masamang nangyari sa pagitan nilang dalawa at pinagsisihan niyang hindi siya nakarating ng mas maaga upang makapaghanap ng mga ebidensya sa kwarto. Pagbalik ni Nana sa sarili niyang kwarto at muling sinuri ang mga litrato, nadiskubre niyang may isang nawawala at agad niyang napagtanto na nasa katawan yon ni Hadida. Kasabay nito, sinusubukan ni Michiro na pagalingin si Hadida gamit ang kanyang kakayahan, ngunit nang mapagtanto niyang ang kaluluwa nito ay pumasok na sa nirvana, naalala niyang hindi kailanman kayang ibalik ng kanyang kapangyarihan ang isang patay. Ang hawak niyang litrato ay larawan ng pagbagsak ni EAY mula sa bangin, ngunit bago pa niya maunawaan ang kahulugan nito, biglang dumating si Nana at tinanong kung ano ang hawak niya. Dahil mabagal pa ring maunawaan ni Michiro ang katotohanan, tinanong niya si Nana kung ano ang litrato, kaya kinuha ito ni Nana at sinabing mukhang wala talagang kakayahan si Hadida na makita ang hinaharap at ang lahat ng litrato nito ay mga larawan lamang ng kanyang mga panaginip, saka nakiusap na itago nilang dalawa ang lihim na iyon. Sa paniniwalang magiging mas malapit pa sila sa isa't isa, pumayag si Michiro. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ng lahat ng estudyante para sa libing ni Hadida at tinanong ni Kyoya kung bakit hindi iniimbestigahan ng mga opisyal ng paaralan ang kanyang pagkamatay, ngunit kahit ang guro ay walang ideya. Dahil dito, nagpasya si Kyoya na kumilos at sinabi niyang malamang ay pinaslang si Hadida, ngunit desperado si Nana na protektahan ang kanyang lihim at sinubukang pigilan siya sa pagsasabing magdudulot lamang iyon ng panik. Gayunpaman, iginiit ni Kyoya na kailangan niyang magsagawa ng autopsy sa bangkay. Sa pag-asang mapigilan siya, hinayla siya ni Nana palabas upang makipag-usap at nagtataka kung bakit ayaw niyang tanggapin na pinatay si Hadida ng mga kaaway ng sangkatauhan. Para kay Kyoya, masyadong nagkataon ng pagkamatay nito habang inaatake siya, lalo na't naroon din si Nana noong sumabog ang barong-barong. Sinubukan niyang ilihis ang hinala sa kanya sa pagtatanong kung bakit tatangkain ng isang mamamatay tao na patayin si Hadida kung immortal naman ito. Nang marinig yon, napagtanto ni Kyoya na may punto siya dahil kung marunong bumasa ng isip si Nana, natural na siya ang magiging huling target nito. Hindi niya namalayan na nahulog na siya sa bitag ni Nana na sinasamantala ang paniniwalang mga may talento lamang ang maaaring naroroon sa isla. Gayunpaman, bumalik pa rin si Kyoya sa punerarya na determinado na isagawa ang autopsy at nang buksan niya ang kabaong ni Hadida. Biglang umangat ang bangkay sa loob ng kabaong at may isang batang lalaki ang humarap sa lahat. Ang pangalan niya ay Shinji, at isiniwalat niya na ang talento niya ay necromancy, kakayahang pilitin ng mga patay na aminin ang katotohanan tungkol sa sarili nilang pagkamatay. Sinabi pa niyang kaya rin niyang paglikerin muli ang mga patay. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ang lahat kung isa ba itong nakakatakot na horror show. Ngunit may isang estudyanteng babae ang sumingit at sinabing normal lang si Shinji. Gayunpaman, sinabi ni Shinji na kung gugustuhin niya, kaya niyang makita ang mundo gamit ang mga mata ni Tsunekichi at ilabas ang mga alaala ng huling sandali nito. Sa huling desperadong hakbang, nagsimulang sumigaw si Nana na nilalapastangan ang kaluluwa ni Tsunekichi at na naririnig niya raw itong sumisigaw mula sa impyerno. Dahil dito, natakot ang lahat ng estudyante at nang mapagtanto ni Kyoya na magsisimula silang tingnan siya bilang kontrabida. Agad niyang ipinahinto ang ritual at pinabalik si Tsunekichi sa kabaong. Ngunit nakilala na ni Nana si Shinji bilang susunod niyang target. Kinabukasan sa klase, tinanong niya ang isang babae kung saan madalas manatili si Shinji sa maghapon, at sinabi ni Yuka na palagi lang daw itong nasa kwarto niya. Napagtanto ni Nana na magkasintahan sila at naisip niyang kailangan niyang patayin ang dalawa ng sabay. Nang gabing iyon, sinimulan niyang subaybayan ang dalawa mula sa likod ng isang puno. Ngunit biglang lumitaw si Kyoya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nagkunwari si Nana na naglalakad lang sa gabi, ngunit alam na ni Kyoya na nagsisinungaling siya at napaisip kung si Shinji na ba ang bago niyang target. Napansin ng magkasintahan ang presensya nila, at habang paalis si Shinji, napansin ni Kyoya ang balot nitong braso at nagtaka kung paano ito nasunog. Isiniwalat ni Yuka na nasugatan si Shinji habang sinusubukang iligtas ang maraming tao sa isang sunog at nabuhay lamang ito dahil siya ang nagligtas dito. Kinabukasan, nagkunwari si Nana na may sakit at humiga sa infirmary. Inakala ni Michiro na kailangan niya ng espesyal na atensyon, ngunit nang makaalis ito, napagtanto ni Nana na madali siyang makakalabas sa bintana. Makakapunta sa dormitoryo ng mga lalaki at makakabalik bago may makapansin. Dahil nagroronda si Kyoya gabi-gabi sa isla, naisip niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Agad siyang umalis at matapos makita sa datos na nakapatay si Shinji ng mahigit 300,000 katao, pumasok siya sa kwarto nito at tinusok siya ng lasong karayom, sinasabing susunod na lang si Yuka sa kanya sa kabilang buhay. Habang pabalik na siya sa infirmary, napansin niya ang isang pasang naipit sa kanal. Kasabay nito,
Dumating sina Kyoya at Michiro sa infirmary at nang buksan nila ang kurtina, napagtanto nilang wala roon si Nana. Sa sandaling iyon, kumatok siya sa bintana at sinabing may nakita siyang ang gala. Pagdating nila sa lugar, hiniling ni Nana kay Yuka na buhatin ang rehas gamit ang superhuman na lakas nito, balak na tuklasin ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, ngunit sinabi ni Yuka na may allergy siya sa pusa kaya hindi niya magamit ang kanyang talento. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, palihim na pumasok si Nana sa kwarto ni Yuka at handa na siyang patayin ito tulad ng ginawa niya kay Shinji, ngunit may isang aninong biglang tumama sa kanya at ibinagsak siya sa sahig. Doon niya napagtanto na nagkamali siya ng husto habang mahigpit siyang hinahawakan ng misteryosong umaatake. Napagtanto ni Nana na buhay pa si Shinji at na bagamat taglay nito ang superhuman strength, si Yuka pala ang tunay na necromancer. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Nana na matagal nang patay si Shinji at si Yuka ang patuloy na nag-a-animate sa katawan nito. Nang makita ni Yuka ang karayom, isiniwalat niya ang buong katotohanan, namatay talaga si Shinji sa sunog, ngunit hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay nang wala ito kaya pinili niyang huwag hayaang tuluyang mamatay si Shinji. Nang imungkahi ni Shinji na patayin agad si Nana. Nag-alinlangan si Yuka at nagtanong kung dapat ba nila itong patawarin, ngunit napagtanto ni Nana na may dissociative identity disorder si Yuka at mas mapanganib pa ito kaysa sa kanya. Natagpuan ni Shinji ang iba pa niyang mga karayom, kaya nagbanta si Yuka na ilalantad niya ang lahat ng lihim ni Nana sa buong klase. Sa puntong iyon, inamin ni Nana na siya ang pumatay sa lahat, ngunit iginiit niyang kahit mamamatay tao siya, hindi niya nilero ang mga bangkay ng patay. Sinabi rin niyang kahit alam ni Yuka ang katotohanan. Maniniwala pa rin ang iba na inosente siya kapag sinabi niyang dinakip siya ni Yuka habang naglalakad sa gabi. Nang igiit ni Yuka na may saksi dahil naroon si Shinji, binalaan ni Nana na ilalantad niyang bangkay lang si Shinji at matagal na itong minamanipula. Dahil nagatubili si Yuka na ilantad ang katotohanan, iminungkahi ni Nana na itago na lang nila ang lihim ng isa't isa at bilang kapalit ay ibubunyag niya ang iniisip ni Shinji. Natukso si Yuka sa alok at pinalaya si Nana, ngunit napagtanto ni Nana na nalinlang na niya ito. Nagkunwari siyang binabasa ang isip ni Shinji at sinabing nais daw ng kaluluwa nito na patayin si Nana, saka agad na tumakbo palayo. Dahil naniwala si Shinji, iminungkahi niyang patayin na lang si Nana at i-animate na lang ang katawan nito para magamit ni Yuka ang kakayahan niyang basahin ang kaluluwa nito anumang oras, at dahil inakala ni Yuka na perpekto ang plano, pumayag siya at sinimulan nilang habulin si Nana. Masaya si Nana na nailabas niya si Yuka, ngunit nang mapansin ni Shinji ang presensya niya, tumakbo siya palayo. Pagdating nila sa kagubatan, tinanong ni Nana kung ang kwintas ba ni Yuka ang ginagamit niya para i-animate ang katawan ni Shinji. At inamin ni Yuka na maaari lamang niyang buhayin ang isang bangkay kapag may nakuha siyang personal na gamit nito. Nang itutok ni Yuka ang ilaw sa mga palumpong, napagtanto niyang wala roon si Nana, ngunit biglang sumulpot si Nana mula sa likuran at sinubukang agawin ang kwintas. Sumugod si Shinji upang pigilan siya, ngunit itinulak ni Nana si Yuka at tumakbo palayo sa dilim. Habang tumatakbo, napaisip siya kung paano maaga ang kwintas at napagtanto niyang sinusundan pa rin siya, nagtaka kung paano siya nasusundan ni Yuka sa dilim. Biglang may isang zombie na hamarang sa kanya at tinangkang dakpin siya, ngunit nakatakas siya, subalit sunod-sunod na lumitaw ang iba pang mga zombie. Doon inamin ni Yuka na nagawa niyang i-animate ang iba pang mga bangkay na nakabaon sa isla. Sa kabila nito, nakatakas pa rin si Nana, ngunit nang mapansin ang isa pang zombie, tumakbo siya ng buong bilis hanggang makarating siya sa isang kubo at napagtantong mula sa labas lamang ito maaaring ikandado. Sa pagnanais na subukan ng kahinaan ni Yuka, sinimulan niyang pukpukin ang pinto upang ikulong ang sarili sa loob, ngunit nang dumating sina Yuka at ang mga patay na tauhan nito, agad na pumasok si Nana. Gayunpaman, sa pag-aakalang bitag ito para mahiwalay siya kay Shinji, nagpa siya si Yuka na i-animate ang mga bangkay sa loob ng kubo, at sa mismong sandaling iyon ay bigla silang lumitaw sa likuran ni Nana. Sa kabutihang palad, sumikat na ang araw at habang nawala ng malay ang lahat ng zombie, napagtanto ni Nana na ang kahinaan ni Yuka ay kaya lamang nitong i-animate ang mga patay na katawan sa gabi. Upang mahuli siya sa loob, pinilit ni Yuka na ikandado ang pinto at sinabi na babalik ito sa paglubog ng araw. Ngunit muntik nang matusok ni Nana ang mukha niya sa klase. Tinanong ni Kyoya si Yuka kung nakita niya si Nana, ngunit sinabi nitong wala at hindi niya siya natrap sa loob ng kubo o ganoong bagay. Samantala, nagbihis si Nana ang isa sa mga zombie para magmukhang siya. Nang dumating ang gabi, nakatayo si Yuka sa harap ng kubo kasama ang kanyang zombie squad, ngunit nang buksan ang pinto, hindi nila makita si Nana kahit saan. Nang matagpuan niya ang katawan niya na nakahandusay sa sahig, kinuha niya ang ulo at naisip na nalinlang siya, sumigaw siya sa kanyang mga zombie na maghanap sa kagubatan, ngunit wala silang natagpuan.
Kinabukasan, dinala ni Yuka ang bangkay pabalik sa dormitoryo, ngunit biglang lumitaw si Nana sa likuran niya at ibinagsak ito sa sahig. Habang kinukuha niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa, ipinakita ni Nana na hindi ang kwintas niya ang ginamit niya para i-animate si Shinji dahil iningatan niya ang bulsa at hindi ang kwintas noong nakaraang gabi. Sinabi niya kay Yuka na sundan siya, layunin niyang hindi makapansin ng iba. Pagdating sa bangin, nagtataka si Yuka kung may ibang talento si Nana sa pagtakas mula sa kubo, ngunit ipinaliwanag ni Nana na lumabas siya sa harap na pinto. Nagkunwari siyang nakapaloob sa kubo bago dumating si Yuka, ngunit sa totoo, tinanggal niya ang hinge at pinatapal ang ibabaw ng pinto gamit ang tape upang maitago ang kanyang plano. Akala ni Yuka na nakakulong siya sa loob. Nang tanungin ni Yuka kung bakit pinayagan niyang matrap ang sarili, ipinahayag ni Nana na sinubukan niyang alamin kung kaya niyang i-animate ang mga bangkay kahit sa araw. Maingat niyang inilatag ang plano at pinlano na atakihin si Yuka matapos mawala ng malay ang lahat ng zombie. Nang matanto ni Yuka na tapos na para sa kanya, nagsimulang humingi ito ng tawad at humiling kay Nana na ibalik ang kapayapaan ni Shinji, ngunit sinabi ni Nana na ibalik muna ang mga karayom nito. Ginawa iyon ni Yuka agad, ngunit napagtanto niyang itinapon na ni Nana ang papel sa tubig na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Nagsimulang magtanong si Nana kung may katotohanan ba sa kwento ni Yuka at sinabi nito na wala itong alaala kay Shinji. Napagtanto ni Nana na peke ang buong kwento at nagtanong kung bakit tanging punit na papel lang ang naiwan bilang relikya ni Shinji, imbes na isang mahalagang gamit. Natakot si Yuka na mabubunyag ang kanyang lihim at inamin na siya mismo ang nagsimula ng sunog para sirain ang date ni Shinji sa tunay niyang minamahal. Kinamuhian siya ng tunay na Shinji, ngunit pilit siyang hinanggad ni Yuka at pinili niyang buhayin si Shinji pagkatapos nitong mamatay. Habang patuloy siyang nagsasalita, ginamit ni Nana ang karayom upang wakasan ang miserableng buhay ni Yuka. Nang mawala na ito, nagtanong si Nana kung bakit hinawakan pa ni Yuka ang punit na papel at hindi agad itinapon, sapagkat nakapatay si Yuka ng higit kalahating milyon na tao. Napag-isip-isip ni Nana na baka may bahagi sa kanya na gusto pang patawarin si Yuka. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, itinulak niya ang katawan ni Yuka sa tubig at napansin na nagsimulang mabulok ang katawan ni Shinji. Pagbalik sa kagubatan, nag-isip si Nana kung dapat ba niyang pinatawad ang buhay ni Yuka at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang alamin kung paano napatay ang iba pang mga bangkay. Ngunit nang magpasya si Nana nakalimutan na ang mga bangkay at itoon ang sarili sa kanyang misyon, nakatagpo niya si Habo sa mga palumpong. Halos mabahala si Habo nang tanungin siya ni Nana kung bakit nagtatago sa mga palumpong. Sinabi ni Habo na naghahanap siya ng mga ahas dahil nakakatulong ang kanilang lason para mapanatili ang mga nakakalason na likido sa kanyang katawan. Napagtanto ni Nana na mag-isa lamang siya, kaya tinanong niya kung nasaan ang kasama niyang pangit na kasamahan. Ipinakita ni Habo na nagkahiwalay sila at ipinakita ang kanilang huling chat at iyon na lang ang kailangan ni Nana upang makabuo ng plano. Sinabi niya kay Habo na naghihintay ang kanyang kaibigan sa mga palumpong upang makipagkasundo, ngunit nang lumingon si Habo upang tingnan, agad siyang tinusok ni Nana ng karayom. Nang tuluyang paralisado si Habo, inutusan siya ni Nana na ibigay ang password ng kanyang telepono at inalok siya ng antidote bilang kapalit. Dahil naniwala sa kasinungalingan ni Nana. Ibinigay ni Habo ang password, ngunit nang buksan ni Nana ang kamay niya, napagtanto ni Habo na wala namang antidote at sa sandaling iyon, lumabas ang kaluluwa ni Habo mula sa katawan nito. Hinailan ni Nana ang katawan patungo sa ibang mga zombie, inaasahan niyang magiging bagong hinala sa pagpatay. Ilang minuto matapos iyon, palihim siyang pumasok sa kwarto ni Cory at matagumpay na napalitan ang kanyang contact lenses, ngunit nang subukan niyang buksan ang bintana, natuklasan niyang nakabara ito at maaari lamang buksan sa isang gilid. Ngunit naniniwala siya na maayos pa rin ang plano. Nang may handa na ang lahat, nagpasya siyang bumisita sa paaralan, ngunit nang tanungin siya ni Kyoya kung nakita niya si Yuka at Shinji, sinabi niyang patay na ang dalawa at nagsimula ng isang Oscar-worthy na pagtatanghal upang kumbinsihin siyang inosente. Hindi nagtagal, pinangunahan niya ang mga lalaki sa kagubatan, inihayag na si Yuka pala ang tunay na necromancer at napinatay niya si Shinji taon na ang nakalipas upang maging kasintahan ni Yuka. Nang makarating sila sa bangin at makita ang nabubulok na bangkay ni Shinji, sinabi ni Nana na napaniwala niya si Yuka na mali ang ginagawa nito, ngunit pinili ni Yuka na wakasan ang sarili sa pamamagitan ng pagyakap sa dagat. Nang sandaling iyon, hiniling niya kay Mago na sunugin ang mga bangkay. Sinasabing sumisigaw ang kanilang mga kaluluwa sa isip niya. Dahil kinakabahan ang lahat sa ideya, sinunod ni Mago at sinunog ang mga bangkay, ngunit inisip ni Kyoya na kainahinala si Nana dahil muling naroon siya sa lugar ng krimen. Hindi pa tapos si Nana, kaya pinangunahan niya ang mga lalaki sa natitirang zombie at iminungkahi na sunugin muna ni Mago ang mga ito bago magsimulang mang-amoy sa buong isla. Pagbalik sa dormitoryo, iminungkahi ni Seiya na dapat babalaan ng iba tungkol sa killer.
Ngunit sinabi ni Nana na mas lalo lamang nitong palalalain ang sitwasyon. Hindi naniwala si Kyoya at tinanong kung nasaan siya palagi dahil laging wala sa lugar tuwing may namamatay, at inusisa kung bakit siya palihim na nag-iikot habang nasa klase ang lahat. Sa sandaling iyon, may sumigaw sa loob ng dormitoryo, kaya nagmadali silang pumunta at natuklasan na may isa pang estudyante ang patay. Napagtanto ni Kyoya na ilang oras na itong patay, kaya inutusan niya ang mga lalaki na kunin ang survival kit at piniling manatiling nakikita si Nana. Bantang putulin ang kamay nito sa pinakamaliit na galaw. Hindi nagtagal, sinuri niya ang katawan at natuklasan na sinusubukang isuot ni Cory ang kanyang contact lenses bago siya namatay. Dahil sa kainahinala ang sitwasyon, sinubukan ni Kyoya uminom ng puting likido ni Cory, ngunit biglang nabulunan siya sa lason at naisip niyang sobrang init nito. Agad binuksan ni Nana ang bintana para tulungan siya. Bagamat nakaligtas siya, napagtanto ni Nana na immune rin sa lason ng katawan ni Kyoya kahit na nagdulot ito ng matinding paghihirap sa kanya. Inihayag ni Kyoya na may lason ng lens case ni Cory at sinabi na tiyak na inihanda ng killer ang sitwasyon para sa kanya. Dahil hindi dumalo si Nana sa klase, naisip niya na lohikal lang na nakapasok si Nana sa kwarto bago bumalik si Cory. Sinubukan niyang buksan ang bintana ngunit natuklasan niyang nakabara ito. Sinabi ni Michiro na si Nana ay isang anghel at hindi gagawa ng masamang bagay. Ngunit habang aalis na sila, tinanong ni Nana kung ano ang superpower ni Hobo dahil siya ang pinakamalapit sa patay na babae. Ipinahayag ni Michiro na ang talento ni Hobo ay makagawa ng nakal-alasong likido sa katawan. Napaisip si Kyoya na posibleng si Hobo ang may pananagutan at iminungkahi na hanapin siya agad. Nang bumalik sila ilang oras ang nakalipas, napagtanto nilang nawawala si Hobo. Upang makagawa ng panibagong drama, sinabi ni Nana na narinig niya ang isip ng isang halimaw sa kagubatan at iminungkahi na inatake ng kaaway ng sangkatauhan si Hobo. Ngunit inisip ni Kyoya na nagsisimula ng luma ang mga kasinungalingan niya at sinabi na tiyak na tao ang killer. Habang nagbabalik sa kwarto, tinanong niya si Nana kung kaibigan ba niya si Cory, ngunit sinabi ni Nana na hindi sila magkaibigan at alam niya na naihayag niya ang kanyang sariling kasinungalingan. Sinadyang uminom si Kyoya mula sa lens case, ngunit nang mabuksan ni Nana ang tamang bintana, naisip niya na nandoon na siya noon at agad na kinonsidera bilang sospek. Nang sabihin niyang bumisita si Nana sa kwarto kanina, sinabi ng isang bobo at pangit na estudyante na tiyak na inosente si Nana at nahanap ang cellphone ni Cory na nagpakita na si Hobo ang killer. Ipinagpatuloy ni Nuro na nagpadala si Hobo ng huling text habang nag-iikot sa isla, ngunit inisip ni Kyoya na posibleng si Nana ang nagpadala nito habang sila ay abala. Lahat ng gawa-gawang kwento ni Nana ay hindi sapat para kumbinsihin siyang inosente, kaya inutusan niya si Michiro na lumayo sa kanya, sinasabing si Nana ang tunay na killer. Dumating ang iba pang estudyante at dahil nakakita ng perpektong audience si Kyoya, inihayag niya ang lahat ng nangyari at sinabi na tiyak na pinatay ni Nana si Hobo bago pumunta sa paaralan upang magkunwaring inosente. Palagi niyang minonitor si Nana at napagtanto na iminungkahi lang nito na sunugin ang mga bangkay para hindi malaman na patay na si Hobo. Bukod dito, ninakaw ni Nana ang cellphone ni Hobo at inisip ni Kyoya na posibleng siya rin ang nagpadala ng text upang lituhin si Cory at magamit ang lens. Upang iligtas ang sarili, sinabi ni Nana na hindi niya maaaring ipadala ang text, ngunit inisip ni Kyoya na wala nang saysay ang kanyang kasinungalingan at naisip na madali niyang nabasa ang isip ni Hobo at nakuha ang password ng kanyang telepono. Alam ni Nana na nakatapak siya sa bingit ng kapahamakan, ngunit hindi pa tapos si Kyoya. Lumapit siya kay Nana at naisip kung hawak pa niya ang cellphone ni Hobo dahil napansin niyang may tinatago siyang bagay sa damit. Nang sinuri niya ang bulsa ni Nana, wala ito, ngunit naniwala si Michiro na inosente siya at sinabi na hindi si Nana ang killer. Hindi alam ng iba na iniwan na pala ni Nana ang cellphone sa isang zombie. Umaasa na matutulak ng natutunaw na katawan ni Hobo ang send button, at sa kabutihang palad, eksakto itong nangyari ayon sa plano ni Nana. Ngunit humingi si Michiro kay Kyoya ng paghingi ng tawad. Sinasabing na trauma siya sa mga paratang. Nahiya si Kyoya at humingi ng paumanhin sa pagtawag kay Nana bilang sospek. Nang mapansin ni Nana ang pagkakataon, sinabi niyang humihingi ng kapayapaan ang kaluluwa ni Hobo at hiniling na huwag na silang maghinala sa isa't isa. Sa kakatuwang paraan, tinanggap ng mga bobo at walang utak na estudyante ang lahat ng sinabi niya. Sinabi niya na gumawa sila ng report ng lahat ng nangyayari upang makuha ang tiwala nila. Pagkatapos, nagpakipot siya kay Kyoya sa pamamagitan ng pagkamot ng kamay, ngunit alam niya na may mali sa kilos ni Nana. Gabi yon, habang nagkukunwaring nagbabantay sa dormitoryo, lumitaw si Michiro at tinawag siyang bayani. Umupo siya sa tabi ni Nana at inalok na magbantay sa dormitoryo sa halip, ngunit nagtanong si Nana sa sarili kung tama ba ang ginagawa niya. Habang nagkukunwaring natutulog.
Tinanong ni Michiro kung bakit hindi niya mabasa ang isip niya at biglang hinawakan ng leeg ni Nana gamit ang box cutter. Ipinilit niyang malaman ang tunay na kapangyarihan ni Nana. Sinabi ni Nana na kaya niyang maglabas ng nakal-alasong likido mula sa katawan niya, ngunit sawa na si Michiro sa paulit-ulit na kasinungalingan. Nang mapansin ni Nana na na-distract si Michiro, kinuha niya ang kamay nito at nahulog ang box cutter. Inaasahan naman iyon ni Michiro at sinabi na tiyak na sinanay si Nana bilang espesyal na ahente. Biglang lumitaw ang dalawang babae sa labas, kaya nagkunwari si Michiro na nag-uusap lang sila at pumasok sa loob. Kinabukasan sa paaralan, bumalik si Michiro na may dalang regalo para kay Nana at hiniling na hulaan kung ano ang laman. Alam ni Nana na bitag iyon at sinabing nakabreak ang kanyang telepathic na utak, ngunit sinabi ni Michiro na babalik siya. Napagtanto ni Nana na sinusubukan nitong ilantad ang kanyang pekeng talento at nag-isip kung paano niya maloloko si Michiro. Nang tanghalian, dumating si Kyoya sa klase at napansin na lahat ng estudyante ay nakapalibot kay Nana habang patuloy na pinipilit ni Michiro na ipakita ang laman ng kahon. Natakot sa pagbubunyag, hinulan ni Nana na greeting card ang laman, ngunit ibinunyag ni Michiro na isang bath set pala ang nasa loob. Ngunit handa na si Nana sa isang backup plan at sinabi niya na mababasa niya ang mensahe ng kaibigan sa isip ni Michiro. Sa sandaling iyon, dumating si Kyoya at sinabi na may nakadikit na love note para kay Nana sa likod ni Michiro. Napansin ito ng ibang estudyante at naniwala silang totoo ang kakayahan ni Nana sa pagbabasa ng isip, iniisip na nabasa niya ang isip ni Michiro upang matuklasan ang love note. Nagdesisyon si Michiro na makipaglaro at sinabi na totoo nga si Nana, ngunit nagtanong si Kyoya kung sino ang nagdikit ng note sa likod niya. Pagsapit ng paglubog ng araw, habang magkasama sina Nana at Michiro sa bangin, tinanong ni Nana kung nasaan ang tunay na Michiro. Napansin niyang tinatago ni Michiro ang kanyang mga pasa gamit ang tape at inisip niyang peke ito dahil madaling naayos ng tunay na Michiro ang gasgas. Naisip niya na baka ang kaaway ay nag-transform sa katawan nito at nagtanong kung buhay pa ang tunay na Michiro. Humanga sa katalinuhan ni Nana, nagpa siya ang babae na ibunyag na siya ay hindi si Michiro, kundi ginaya lang niya ang anyo nito upang matuklasan kung sino talaga si Nana. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo at ipinakilala ang sarili bilang Jim, na dating estudyante sa paaralan, at humiling na makausap siya ng pribado. Pagdating sa loob ng kanyang kuweba, sinabi niya na naghahanap siya ng kakampi at ang mga zombie na isinomen ni Yuka ay kanyang mga lumang kaibigan na namatay 5 taon na ang nakalipas. Nang magtanong si Nana kung sino talaga siya, ibinunyag ni Jim na siya ang stray cat na pinapakain ni Kyoya ng gatas. Sa pag-asang marinig ang mga lihim ni Nana, ibinahagi niya ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakararaan. Nang una silang dinala sa isla, napansin nilang nawawala ang kanilang mga kaibigan, kaya nagsimulang pumatay ang bawat isa sa desperadong pagtatangka na maging leader. Nahati sila sa mga faction at naglaban-laban sa buong isla, naniwala silang lahat ay kaaway ng sangkatauhan, at kahit iniwan sila ng mga opisyal, nagpatuloy ang mga leader ng pakikidigma. Matapos mamatay ang lahat, nagbalik siya sa bahay ngunit natuklasan niyang sinusubukang patayin siya ng mga ahente ng gobyerno. Nakaligtas siya at nag-obserba sa isla, pinaghihinalaan na sinusubukan ng gobyerno na alisin ang mga talented. Sa sandaling iyon, nagsimulang mangulila si Jim at inihayag ni Nana na nailagay na niya ang lason sa kanyang ngipin. Lumabas agad ang kaluluwa ni Jim mula sa katawan. Ipinagmalaki sa sarili, nagpa siya si Nana na i-report ang kanyang kamatayan sa committee, ngunit agad na kinuha ni Kyoya ang kanyang telepono, na pagtanto niyang taglay nito ang lahat ng lihim ni Nana. Sa puntong iyon, alam ni Nana na nasa panganib siya, ngunit agad din niyang natuklasan na buhay pa pala si Jim at nakuha na niya ang anyo ni Michiro. Habang inihahayag ni Jim ang kanyang mga sadyang pagkakamali, nagsimula na ang bagong yugto ng kanilang plano. Sinabi niya sa kanya na kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng kahit anong anyo na pinapasukan niya, at dahil sa sirang abilidad na iyon, nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Pero para kay Nana, siya ang tunay na kalaban ng sangkatauhan, at napagtanto niyang hindi niya pwedeng hayaan itong mabuhay. Habang nagtataka si Jin kung sino ang tinatawagan niya, napansin ni Nana na nagyelo na pala ang paa niya sa lupa. Gayunman, inakala niyang kaya pa rin niyang dayin siya. Sinabi niya kay Jin na mag-transform sa katawan niya at gamitin ang kanyang mga alaala para malaman ang buong katotohanan. Pero habang binabasa ni Jin ang laman ng diary niya, napalaya ni Nana ang paa niya mula sa yelo at dali-daling tumakas palabas ng kuweba. Tumakbo siya papunta sa gubat, umaasang maibubunyag niya ang tunay na pagkatao ni Jin sa iba. Bigla niyang nakita si Mago na papalapit, may dalang napakalaking fireball. Sa isang iglap, tinamaan siya ng apoy at halos maabo ang buong katawan niya. Pagkatapos ng lahat, humingi ng paumanhin si Jin sa muntik na pag-ihaw sa kanya at inamin na halos hindi na niya makontrol ang kapangyarihan niya matapos mag-transform sa ibang nilalang.
Sinabi niyang gusto niyang mas makilala siya at nagtanong tungkol sa kanyang pagkabata, nangakong ililigtas ang buhay niya kung sasabihin niya ang buong katotohanan. Wala nang ibang pagpipilian, sinimulan ni Nana ang pagsisiwalat ng nakaraan niya. Ikinwento niyang pinaslang ang mga magulang niya noong bata pa siya. Akala niya noon, ang pumatay ay kalaban ng sangkatauhan at hanggang ngayon ay binabagabag pa rin siya ng alaala. Pero sa sobrang panghihina, unti-unti siyang nawala ng malay. Bago tuluyang magdilim ang paningin niya, sinabi ni Jin na ang mga talented ay pinababayaan at hindi sinasanay, tanong na lang ng panahon bago mawalan sila ng kontrol sa kanilang mga kapangyarihan at mailabas ang mga likas nilang pagnanasa na pumatay sa buong isla. Kinabukasan, nagising si Nana at napagtanto niyang nasa dormitoryo na siya. Masayang-masaya si Michiro na makita siyang mulat. Habang nagtataka si Nana kung paano siya nakabalik, sinabi ni Michiro na natagpuan niya ang katawan niya sa labas ng kwarto at doon niya naisip na si Jin ang nagbalik sa kanya. Habang nagtataka si Michiro kung paano niya nakakayanang lumaban mag-isa, biglang bumalik sa isip ni Nana ang mga alaala ng pagkabata niya. Sinabi niya kay Michiro na hindi siya natatakot kanino man. At doon niya napansing nasira niya ang karakter na pinapakita niya. Gayunman, nagpatuloy siya at inamin na pinatay ang mga magulang niya ng mga kalaban ng sangkatauhan at hanggang ngayon ay hinahabol siya ng mga alaala. Nang marinig yun, napaiyak si Michiro at humingi ng paumanhin sa hindi sinasadyang pagbukas muli ng sugat ng kanyang trauma. Sa loob-loob ni Nana, isa lang siyang talented na loser na malapit nang ipadala sa Nirvana. Inisip niyang tiyak na may madilim ding bahagi si Michiro, total, nakapatay na raw ito ng mahigit 150,000 katao. Kaya nagpasya siyang aalisin din siya kapag napatunayang isa lang din siyang baliw na mamamatay tao. Sa sandaling iyon, naisip ni Nana na pwede niyang gamitin ang malungkot niyang kwento para makakuha ng simpatiya at suporta sa hinaharap. Kaya sinabi niyang siya mismo ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang niya dahil aksidente niyang nabuksan ang bintana para sa kaaway. Pero nang mapansing nakalimutan na ni Michiro ang tungkol sa pagkasira ng karakter niya, nagkunwari siyang masyado siyang may sakit para magpatuloy. Nang gabing iyon, sa mga burol, sinabi ng guro kay Kyoya na kakanselahin muna ang mga klase hanggang maresolba ang kaso ng pagpatay. Pero iginiit ni Kyoya na makausap ang mga nakatataas, sinabing handa na siyang iparating sa kanila ang lahat ng saloobin niya. Kasabay nito, unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Nana, pero napansin niyang humihina na si Michiro at inisip niyang pinaiksi ng kapangyarihan nito ang sariling buhay niya. Maya-maya, sa loob ng kwarto niya, habang iniisip kung sino ang susunod niyang biktima, biglang lumitaw si Jin at sinabing gamaan ang loob niya na buhay pa siya. Sinubukan ni Nana na hanapin ang kahinaan niya at nagtaka kung bakit hindi siya nag-transform kay Michiro para pagalingin ang sugat nito, pero ibinunyag ni Jin na agad siyang mamamatay kung gagawin niya yon. Dahil dito, napagtanto ni Nana na mas matindi ang kapalit ng kapangyarihan ni Jin tuwing nagtatransform siya sa katawan ng isang talented. Hiniling ni Jin na ikwento niya ang natitirang bahagi ng kanyang pagkabata, kapalit ng pagbabalik ng cellphone niya. Sa sandaling iyon, napansin ni Nana na nasa labas ng kwarto si Michiro at sinabi nitong natatakot siyang matulog mag-isa. Dahil napagtanto niyang nag-transform na si Jin bilang isang pusa, pinayagan niya si Michiro na pumasok. Hindi nagtagal, naunawaan ni Nana na gusto talagang marinig ni Michiro ang natitirang bahagi ng kwento niya, at pati ang pusa ay tila sabik ding malaman ang nangyari. Inisip ni Nana na magiging paborito sa kanya balang araw, kaya nagpasya siyang ikwento ang buong nakaraan niya. Noong bata pa siya, bihasa na siya sa mga laro at naging chess master pa nga noong 4 na taong gulang lang siya. Ngunit isang gabi, palihim siyang lumabas ng bintana papunta sa convenience store, at nang makabalik, nakatulog siya at nakalimutang isara ang bintana. Palagi siyang pinapaalalahanan ng mga magulang niya na linisin ang mga laruan niya at siguraduhing nakalock ang bintana. Pero nang magising siya kinaumagahan, natagpuan niyang patay na ang dalawa at sinabi ng pulis na pumasok ang pumatay sa bukas na bintana. Ilang taon siyang nilamon ng guilt at sinisi niya ang sarili sa pagkamatay nila. Habang nilalamon siya ng mga alaala, hinawakan ni Michiro ang kamay niya para suportahan siya, at ang init ng haplos nito ay nagdala ng kapayapaan sa kaluluwa ni Nana. Kinaumagahan, nagising siya at napagtanto niyang buong gabi palang gising si Michiro, pero biglang pumasok si Kyoya. Hindi niya pinansin si Nana at tinanong si Michiro kung kasama ba niya ito buong gabi. Nang sabihin itong magkasama sila, inutusan niya silang sumunod sa kanya agad. Hindi nagtagal, dumating sila sa dormitoryo ng mga lalaki at ipinakita ni Kyoya ang isang random na kwarto. Pagbukas nila, natuklasan nilang may isa na namang estudyanteng pinatay at napagtanto ni Nana na hindi lang siya ang mamamatay tao sa isla. Sinabi ni Kyoya na napansin niya ang sugat na gawa ng saksak sa bangkay at nang tanungin niya kung nasaan si Mago noong nakaraang gabi, sinabi ng isang estudyante na kasama raw nito ang iba at nagbibigay ng talumpati tungkol sa mga lihim ng pag-usad ng kwento.
Determinado pa rin si Kyoya na alamin ang katotohanan, kaya tinanong niya ang mga talento ng bawat isa. Tinawag itong walang saysay ni Mago at sinubukang pigilan siya, pero sinabi ni Nana na hayaan siyang ilantad ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ginaya ng isang estudyante ang boses ni Nana, pero inisip ni Kyoya na masyado itong mahina para maging pumatay. Nang sumunod na estudyante na ang turn, lumuhad ito sa sahig, at habang iniisip nilang nahimati ito, napagtanto nilang ginagamit pala ang banyo. Habang nagtataka sila kung sino yun, inamin ng lalaki na nag-astral travel siya papunta sa banyo dahil kaya niyang ilabas ang kaluluwa niya sa katawan at mag-teleport kahit saan. Nang turn na ng huling estudyante, ang matipunong lalaki ay managneto ang isang orasan gamit ang kamay niya, ibinunyag na kaya niyang gawing magnet ang sarili niyang katawan. Lalong nalito si Nana at nagsimulang magduda kung talagang namatay ang biktima noong nakaraang gabi. Ibinunyag ni Kyoya na nakita niya ang lalaki sa mismong mass funeral bago ito natagpo ang patay sa loob ng kwarto niya. Bigla namang nagpakilala ang kasintahan ng biktima at sinabing ang pangalan niya ay Fuko. Dahil siya ang unang nakakita sa bangkay. Tinanong siya ni Kyoya kung bakit siya pumasok sa kwarto nito at sinabi niyang nakasanayan lang daw niya. Pero nakita ni Kyoya na nagsisinungaling siya at inutusan siyang ibunyag ang talento niya, ngunit iminungkahi ni Fuko na lumabas muna sila. Pagdating sa labas ng dormitoryo, ipinaliwanag niya na kaya niyang kontrolin ang atmosfera para ilunsad ang atake niya, pero hindi naniwala si Kyoya at inutusan siyang gamitin ang kapangyarihan niya sa kanya. Kaya umatras ang iba at nag-summon si Fuko ng malakas na hangin na tumama kay Kyoya at hiniwa ang dibdib niya. Nang bumagsak siya sa lupa at inakala niyang hindi na siya mabubuhay, tumakbo si Fuko papalapit sa kanya, pero nagsimulang maghilom ang sugat niya at napagtanto niyang kaya sana nitong patayin si Ishii mula sa labas ng gusali. Sa sandaling iyon, tumakbo ang guro papunta sa kanila at sinabing nasa linya ang mga nakatataas at natuwa si Kyoya dahil sa wakas ay masasabi na niya sa kanila ang lahat ng saloobin niya. Makalipas ang araw na iyon, bumalik si Nana sa pinangyarihan ng krimen, umaasang makahanap ng mga pahiwatig at napansin niya ang mga gamo-gamo sa ilalim ng kama. Naisip niyang kainahinala iyon pero napansin din niyang misteryosong tahimik si Michiro buong araw. Habang nagtatanghalian sila, nagduda si Nana kung nagsisimula na bang maghinala si Michiro sa kanya tungkol sa mga nakaraang pagpatay. Bigla namang nagtanong si Michiro tungkol sa kinabukasan niya at kung babalik ba siya sa pamilya niya kapag nakaalis na sila sa isla. Inakala ni Nana na sinusubukan lang siyang painin sa bitag, kaya malakas niyang ibinagsak ang mangkok at sinabing tumigil na ito sa pagbanggit sa pamilya niya. Sa loob ng kwarto niya, habang iniisip ni Nana kung sinusubukan siyang pasalitain ni Michiro tungkol sa mga sikreto niya, dumating ang guro at binigyan siya ng bagong uniforme, sinabing ini-report ni Michiro na napunit ang luma niya. Habang tinatanggap iyon ni Nana, napagtanto niyang tiyak na nakita ni Michiro ang bote ng lason sa lumang uniforme niya at malamang ay napansin niya iyon habang nagpapalit siya ng damit. Iniisip pa lang niyang baka naibigay na ni Michiro yun kay Kyoya, bigla itong lumitaw at tinanong kung nag-away ba sila ni Michiro. Napansin niyang malungkot si Nana at sinusubukan lang makipag-usap pero tumanggi itong magsabi ng kahit ano. Gayunman, balak niyang imbestigahan si Fuko kaya inutusan niya si Nana na sumama sa kanya. Habang palis na siya, sinabi ng guro na matagumpay ang kahilingan sa mga nakatataas at magpapadala sila ng kinatawan mula sa headquarters. Nang marinig iyon, nagtaka si Nana kung paano niya nahikayat ang komite na pumunta sa isla pero naisip niyang kailangan niyang patayin ang mas marami pang estudyante bago tuluyang malugmok ang isla sa digmaan. Sa loob ng kwarto ni Fuko, tinanong ni Kyoya kung nasaan siya mula nang matapos ang mga burol at sinabi nitong dinalaw siya ng kaibigan niya at magdamag silang magkasama. Sa palagay niyang sapat na ang narinig niya, nagpa siya si Kyoya na umalis, pero habang naglalakad sila sa koridor, tinanong niya si Nana kung naniniwala ba siyang nagsasabi ng totoo si Fuko. Ayaw magkamali, nagkunwari si Nana na hindi niya alam ang ibig niyang sabihin, pero sinabi niyang sa tingin niya ay inosente si Fuko dahil matapos ang mga burol, nagbigay si Mago ng 5 oras na pep talk at siguradong maririnig nila ang mga sigaw ni Ishii kung may pumatay sa kanya noon. Dahil dito, inisip ni Nana na napatay si Ishii matapos ang pep talk ni Mago at dahil sinabi ni Fuko na magdamag siyang kasama ng kaibigan niya, malinaw na ibang tao ang salarin. Pero hindi kumbinsido si Kyoya at sinabi niyang tiyak na napatay si Ishii habang nagpe-pep talk si Mago. Napansin niya ang mga gamo-gamo sa ilalim ng kama at inisip niyang naakit ang mga ito ng ilaw. Ngunit dahil kilala si Ishii na maagang matulog, naniwala si Kyoya na gising pa ito bago matulog at tiyak na papatayin niya ang ilaw bago mahiga. Nang magtaka si Nana kung maaaring pumasok ang pumatay sa bintana habang tulog si Ishii, sinabi ni Kyoya na imposible iyon dahil hindi pwedeng sindihan ng pumatay ang ilaw nang hindi umaagaw ng pansin. Bukod pa roon, ang talento ni Ishii ay ang lumiit ang katawan niya at madali sana siyang makapagtago sa lugar na hindi siya makikita.
Para kay Kyoya, malamang na nag-away sina Fuko at Ishii at matapos lasunin ang inumin nito, hiniwa ni Fuko ang lalamunan niya bago tumakas. Nang gabing iyon, nagpa siya si Nana na bisitahin ang kwarto ni Michiro at napagtanto niyang nasa shower ito, kaya naghanap siya ng mga pahiwatig sa loob ng kwarto. Ngunit nang makita niya ang diary nito, sinimulan niya itong basahin. Doon niya natuklasan na halos lahat ng isinulat ni Michiro ay tungkol sa matalik niyang kaibigan na si Nana na itinuturing niyang pinakamatapang na taong nakilala niya, detalyado ang bawat sandali ng buhay nilang magkasama. At hindi pa roon natatapos, ang misteryosong katahimikan ni Michiro ay dahil gusto niyang bilhan si Nana ng regalo at inisip niyang mapapabuti nito ang pakiramdam niya matapos mawala ng mga magulang. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jin dala ang lason at sinabi niyang matagal ng mabuting kaibigan si Michiro. Nabigla si Nana sa katotohanan at tinanong kung bakit ibinubunyag ni Jin ang lahat ng ito sa kanya, kaya sinabi niyang balak niyang hanapin ang kumiteng nagsanay sa kanya para maging isang serial killer. Sinabi rin niyang aalis muna siya sa isla at binalaan siyang tingnan si Michiro sa shower. Biglang napagtanto ni Nana na matagal na pala itong nasa loob at nang puntahan niya ito. Natagpuan niyang walang malay si Michiro. Nang makitang humihinga pa ito, hinailan niya palabas ng tubig, takot na masira ang mga plano niya kapag namatay si Michiro. Nang ihiga niya ito sa loob ng kwarto, napansin ni Nana na may mataas itong lagnat at nang magsimulang umubo, napagtanto niyang sobrang dehydrated ito at naisip niyang hindi ito aabot hanggang umaga kung hindi agad magagamot. Kaya noong gabing iyon din, nagpa siya si Nana na puntahan ng guro at humingi ng doktor para gamutin si Michiro, pero sinabi nito na nakaalis na ang doktor sa isla. Nang mapansin ni Nana na wala rin ang ibang guro, sinabi nito na pumunta na ang mga iyon sa faculty dahil pati sila ay natatakot na para sa sarili nilang buhay. Wala nang ibang pagpipilian, naisip ni Nana na humingi ng tulong kay Kyoya, pero sinabi nitong sinusuri pa niya ang bangkay ni Ishii para matukoy ang oras ng pagkamatay nito. Nang mapagtanto niyang nauubusan na siya ng oras, humingi na lang siya ng mga gamot. Pagkatapos makuha iyon, tumakbo siya papunta sa cafeteria para kumuha ng pagkain para kay Michiro. Pagdating niya, napansin niyang nakalak ang pinto kaya binasag niya ang salamin gamit ang isang bato. Habang sinusubukan niyang buksan ang pinto mula sa loob, nasugatan ang daliri niya at napagtanto niyang kailangan niyang mag-ingat. Pagbalik sa dormitoryo, sinubukan ni Nana na pababain ang lagnat ni Michiro, pero dumating si Kyoya para suriin ang katawan nito. Pagkatapos niya, napansin niyang magulo ang kwarto ni Michiro at inisip niyang siguradong may hinanap si Nana sa mga drawer nito. Kinabukasan, habang nagpa siya si Kyoya na halughugin ang isa sa mga kwarto ng lalaki, sinabi ni Yuji na may nakita siyang mga patay na kuneho malapit sa mga palumpong ng paaralan at pare-pareho ang paraan ng pagkamatay ng mga ito. Inisip niyang baka iisang salarin lang ang may gawa, pero nagtaka si Kyoya kung paano nagawa ng pumatay na makinig sa talumpati ni Mago ng 5 oras. Sa kwarto ni Michiro, napagtanto ni Nana na bumababa na ang lagnat nito at natuwa siyang mabubuhay pa pala ang babae. Sa sandaling iyon, pumasok si Fuko at nagtanong kung gumagaling na ba ang sugat ni Michiro, pero naghinala si Nana dahil hindi naman niya sinabi rito na may sakit si Michiro. Gayunpaman, hindi sumuko si Fuko at nag-alok na magbantay muna kay Michiro habang nagpapahinga si Nana, pero sinabi ni Nana na umalis na lang siya. Nang makita niyang walang silbi ang mga salita niya, umalis na si Fuko, pero nagsimulang magduda si Nana kung saksi ba si Michiro sa pagpatay kay Ishii at inisip niyang naghihintay lang si Fuko ng tamang pagkakataon para patahimikin siya magpakailanman. Kinabukasan, nang magising si Nana, ibinunyag ni Michiro na nagkasakit siya matapos pagalingin ang isang sugatang pusa at natuwa si Nana na hindi namatay ang kaibigan niya. Inisip niyang kailangan nitong magpahinga kaya pinahiga niya ito at inalok ng tsaa, pero nang mapansin ni Michiro ang sugat sa daliri niya, sinubukan nitong dilaan yon. Agad umatras si Nana at aksidenteng natamba ang takor dahil inisip niyang lalala ang kalagayan ni Michiro. Sinigawan niya ito na unahin ang sariling buhay. Samantala, sa gubat, napansin ni Jin ang isang patay na kuneho at tinanong ang isang misteryosong anino kung bakit nito pinapatay ang mga hayop. Ang parehong taong iyon ang pumatay sa pasanggala na napagaling ni Michiro, at nang maisip ni Jin na sumusobra na ito, binalaan niya itong lumayo sa gubat. Sa dormitoryo, nasalubong ni Kyoya si Rentaro at tinanong kung sino talaga si Ishii, pero habang sinasabi nitong siya ang pinakamabait na lalaki na may pinakamismot na mga pick-up line. Bigla itong nalungkot at napagtanto ni Kyoya na itinatago nito ang tunay niyang nararamdaman. Sa kwarto ni Michiro, habang kumakain sila ng tanghalian, napagtanto ni Nana na nauubusan na siya ng oras at inisip niyang madali niyang mapapatay si Fuko at mapapaniwala ang lahat na siya mismo ang pumatay kay Ishii. Para mas ulit ang natitirang oras niya, sinubukan niyang umalis, pero nakiusap si Michiro na manatili siya, sinabing natatakot siyang mag-isa. Gayunman, inisip ni Nana na ituturing siyang bigong misyon kapag nakialam na ang komite, kaya nagpa siya pa rin siyang umalis.
Habang papunta siya sa sariling kwarto, naisip niyang kamumuhian siya ng kanyang master dahil nagkaroon siya ng ugnayan sa isang talented at inisip niyang kailangan niyang patayin ang lahat sa lalong madaling panahon. Ngunit kalaunan, bumalik siya sa kwarto ni Michiro at tinanong kung bakit nito sinusubukang pagalingin ang mga babaeng nambubuli at nang-aasar sa kanya. Sinabi ni Michiro na karapat-dapat iligtas ang lahat at handa siyang ipakita ang kabutihan sa kahit sino. Bigla naalala ni Nana ang pangalang Hitomi sa diary nito at tinanong kung sino siya, kunwari nabasa niya iyon sa isip niya. Dahil naniwala si Michiro sa kasinungalingan, ikinwento niyang iniligtas ni Hitomi ang buhay niya at sinimulan ang kwento. Noong mas bata pa siya, binubuli siya sa paaralan dahil pinagaling niya ang crush niya at kalaunan ay itinuring siyang parang salot. Ngunit isang araw, matapos pagalingin ng isang tuta, may bagong babaeng lumitaw at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa aso niya. Ang pangalan niya ay Hitomi at mula noon ay naging guardian angel niya ito. Habang lumilipas ang mga araw, sabay na silang kumakain ng tanghalian at naglalakad pagkatapos ng klase. Pero nang misteryosong nawala si Hitomi. Inakala ni Michiro na iniwan siya nito. Isang araw, nahimatay si Michiro sa ospital at nang dalawin siya ni Hitomi, ibinunyag nitong may cancer siya. Sa paaralan, nagkunwari siyang ayos lang pero nagpasya siyang tumigil sa pagpasok nang lumala ang kalagayan niya. Nalungkot si Michiro sa revelasyong iyon at makalipas ang ilang linggo, nalaman niyang pumanaw na si Hitomi at naramdaman niyang wala siyang silbi dahil hindi niya ito napagaling. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang pagalingin ang lahat at handa siyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa iba. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ng masabi si Nana. Paglabas niya ng kwarto, lumuhad siya at napaiyak na pagtantong si Michiro ay isang mabait at inosenteng kaluluwa at nagtaka kung paano nasabi sa kanya na silang lahat ay mga mamamatay tao. Sa loob ng sariling kwarto, bumalik ang mga lumang alaala ni Nana at naalala niyang lahat ay sinisi siya sa pagkamatay ng mga magulang niya. Biglang pumasok si Michiro at sinabi sa kanya na halongkatin niya ang mga alaala niya. Kumbinsido siyang hindi si Nana ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang niya at sinabihan siyang alalahanin ng eksakto ang nangyari noong araw na natagpuan niyang patay ang mga iyon. Doon naalala ni Nana na hindi siya nadapa noong umaga at ibinunyag ni Michiro na nilinis ng mga magulang niya ang kwarto niya bago siya magising at isinara pa ang bintana matapos nilang matapos dahil palagi nila siyang pinapaalalahanan na gawin iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nana na hindi pala siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang niya. Ngunit habang sinusubukan pa rin niyang sisihin ang sarili, agad siyang niyakap ni Michiro. Doon napagtanto ni Nana na nag-aalala pala ito sa kanya nitong mga nagdaang araw at palagi itong malalim mag-isip para patunayan na inosente siya. Nang sabihin ni Michiro na balak niyang bilhan siya ng regalo, nagsimulang magtaka si Nana kung karapat-dapat ba talaga siya sa pagkakaibigan nito. Kinabukasan, habang namimili sila ng mga regalo, napansin ni Nana ang isang magandang ballpen at naisip kung magiging isang magandang regalo iyon. Pero nang biglang lumitaw si Kyoya sa likuran niya, sinabi nitong kailangan niya ang tulong ni Nana para mahuli ang pumatay. Inisip niyang tanong na lang ng panahon bago muling maghanap ng bagong biktima ang baliw na salarin. Pagsapit ng dapit hapon, pauwi na sa dormitoryo sina Nana at Michiro, pero nang ibigay na sana ni Nana ang ballpen, sinabi ni Michiro na may binili rin siyang regalo para sa kanya. Nang gabing iyon, natulog si Nana habang yakap ang regalo at tuwang-tuwa sa bago niyang pagkakaibigan, pero biglang lumitaw si Jin sa bintana niya. Nang magtaka si Nana kung bakit bumalik siya sa isla, sinabi ni Jin na nasa panganib si Michiro dahil inaakit ito ng pumatay papunta sa dagat. Nang mapagtanto ni Nana na mamamatay na ang una niyang tunay na kaibigan. Dali-dali siyang lumabas, pero pagdating sa labas, naisip niyang mas mabuting humingi muna ng tulong kay Kyoya. Samantala, sa gubat, hiniwa ng isang di nakikitang kamay ang mukha ni Michiro, at nang magtaka siya kung sino iyon, sinabi ng lalaking hindi nakikita na dumating siya para patayin siya. Kasabay nito, tumatakbo si Nana papunta sa dagat pero biglang tumawag ang master niya at tinanong kung sino ang susunod niyang papatayin. Doon napagtanto ni Nana na nasa alanganin siya pero nagkunwari siyang nangangasupa ng panibagong biktima. At matapos ang tawag, naisip niyang mas mabuting iwan na lang si Michiro dahil isa rin naman itong talented na kailangan niyang patayin balang araw. Sa gubat, tumatakbo si Michiro para sa sarili niyang buhay pero itinulak siya papunta sa kubo. Inakala niyang darating si Nana para iligtas siya, pero inisip ng lalaking hindi nakikita na hindi iyon mangyayari dahil palagi raw nagsisinungaling si Nana, kaya nagpasya na siyang tapusin ang buhay ni Michiro. Nang bunutin ng pumatay ang kutsilyo. Napagtanto ni Nana na si Rentaro iyon at ibinunyag na tiyak na iniwan niya ang katawan niya nang patayin niya si Ishii. Nang bumalik si Rentaro sa katawan niya, muling naprotektahan ni Nana si Michiro at sinabihan siyang tumakbo. Nang subukan niya itong patayin muli, nahawakan ni Nana ang kutsilyo pero bumaon iyon sa balikat niya.
Gayunman, hinawakan niya ito ng buong lakas at sinigawan si Michiro na tumakbo. Ngunit nang ayaw umalis ni Michiro at gustong manatili para sa kaibigan niya, sinigawan siya ni Nana na umalis na, sinabing hindi niya kailanman itinuring si Michiro na kaibigan at ginagamit lang niya ito na parang aso, at sinabing palagi niya itong kinamumuhian. Nang marinig yon, napaiyak si Michiro bago tumakbo palayo sa gubat. Gayunman, natuwa si Nana na nagawa niyang paalisan ito. Nang paslangin na sana siya ni Rentaro. Naramdaman nitong sinasakal ang pisikal niyang katawan at natuwa si Nana na sa wakas ay natagpuan ni Kyoya ang katawan niya. Habang sinasakal ni Kyoya ang buhay palabas sa kanya at bumabalik ang kaluluwa niya sa katawan, itinulak niya si Rentaro sa sahig. Sinabi ni Kyoya na hinalughog niya ang buong paaralan para hanapin ang katawan niya. Nang mapansin niyang labis na nag-aalala si Nana sa kaligtasan ni Michiro, sumang-ayon siya sa plano niya, pero nagtaka kung mabubunyag din ba balang araw ang sariling mga krimen ni Nana. Sa kubo, nakahandusay si Nana sa lupa, walang malay matapos masugatan ng husto ng kutsilyo ni Rentaro, at nang maramdaman niyang papalabas na ang kaluluwa niya sa katawan, nagsimulang mag-flash sa isip niya ang lahat ng mga nagawa niyang pagpatay. Inisip niyang karapat-dapat siyang mamatay at natuwa siyang muling makakasama ang mga kaluluwa ng mga magulang niya. Ngunit habang nalulungkot siya sa isip na mawawala ang bago niyang pagkakaibigan, napagtanto niyang bumalik si Michiro sa tabi niya at nalulungkot habang nakikitang unti-unti siyang nawawala. Kahit paano, nagawang makabawi ni Nana at nang tumayo siya sa tabing dagat, napagtanto niyang maswerte siyang muling nabuhay. Ngunit nang lumapit siya para tingnan ang katawan ni Michiro, natuklasan niyang ang nag-iisa niyang kaibigan ay isinakripisyo ang sarili nito para mabuhay si Nana. Nag-flash sa isip niya ang lahat ng alaala nila magkasama at habang umiiyak si Nana, ang tanging nasigaw niya ay ang salitang hindi nang paulit-ulit.